Magandang hapon, Pilipinas. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Ilang araw na lamang, papasok na naman tayo sa panibagong buwan at bilang paghahanda, narito ang mga dapat nating asahan sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Unahin po natin ang weather systems this coming November. Nandito po ang easterlies o yung hangin nagmumula sa dagat Pasipiko at nagdadala po yan ng mainit o malinsangang panahon dito sa ating bansa. Nandito rin po ang northeast monsoon o yung hanging amihan na inaasahan nga natin na mag-uumpisa ng umiral dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Dahil po dito makakaranas tayo ng bahagyang paglamig ng panahon, lalong-lalo na sa bahagi ng Luzon. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na muli pong bumalik ang epekto ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Dito nagsasalubong yung magkaibang hangin mula po yan sa northern at ganun din sa may southern hemisphere. Dahil po dito sa convergence ng magkaibang hangin ay nabubuo yung mga makakapal na kaulapan, kaya itinuturing din po natin ito na breeding ground ng weather disturbance. And since aktibo nga itong ITCZ kapag Nobyembre, inaasahan din natin meron pa ring mabubuo na sama ng panahon o low pressure area na posible namang ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon ating pag-usapan sa aming pagbabalik. Para naman sa mga nagtatanong, ilang bagyo nga bang inaasahan natin papasok ng ating boundary this November? Well, ayon po sa Pag-asa, meron po tayong average number na 1 to 3. Ibig sabihin po niyan, 1 hanggang 3 bagyo yung posible po natin bantayan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan po natin yung kadalasan pong track o yung kadalasang ikinikilos ng mga bagyo kapag ganitong buwan, base po dito sa climatological record ng Pag-asa, mas malaki yung tsansa na tumbukin po nito ito pong bahagi ng Luzon o kaya naman dito sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Ibig sabihin po niyan ay malaki po yung tsansa na maglandfall o tumama ang mga bagyo. Pero hindi pa rin po natin dinidismiss yung posibilidad na ito po yung mag-recurve pa northward. Ibig sabihin po niyan ay paiwas dito yan sa ating landmass. Pero patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para malaman din natin ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw at ganun din sa mga susunod na linggo. Yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang hapon sa inyong lahat.